ating pong pagpapatuloy ng ating nasimulang series about 3 weeks ago, the price tag. No? Atin pong itong pinag-usapan at ang una po nating naging topic rito, yung aking pong pinipreach, kasi iba yung naipipreach ng ating mga pastor. Kapag sila pa'y tumatayo midweek and Sunday morning, our first service, una ko pong naituro is about the price tag of salvation. Ang tunay na presyo ng ating kaligtasan. Yung kaligtasang ating tinamo, mga kapatid, yan po ay libre. Pero hindi porket ito'y libre, walang halaga. Libre yan, pero it costs heaven everything. Sabi mo sa katay mo, libre ang kaligtasan, pero hindi cheap yan. Hindi porket libre, not because grace is free, it doesn't mean it is cheap. Ito ay libre kasi may nagbayad ng ating kaligtasan. At ano ang nagbayad? Una, the Father gave His Son. Ang Ama ang unang nagbayad. Sa pamamagitan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Imagine that, no? Para maligtas ikaw at ako, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang minamahal, ang kanyang, beloved Son. Amen? And ang pangalawang nagbayad is the Son gave His life. At ang Panginoong Yesus naman, ang siyang nagbigay ng kanyang buhay, ibig sabihin, heaven paid full price for our soul. Ang langit ang nagbayad ng buo. Nandiyan kayo? Amen. So binayaran ka ng Ama sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus, kaya tayo ngayon ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. At yan ay libreng ibinibigay ngayon sa iyo ng Diyos. Amen. May nagbayad na yan. Hallelujah! Binayaran ng Ama sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, kailangan mo lang itong tanggapin at panampalatayanan. Amen. At pag ito'y tinanggap mo, pinanampalatayanan mo, magkakamit ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ating mo pinag-usapan, I believe this was last Thursday, is the price tag of Christ's disciples. Although ang kaligtasan ay libre, pero ang pagsunod sa ating Panginoong Yesus ay meron tayong dapat bayaran. Amen. Sino po yung nandito last Thursday? Kaya po we are inviting everyone, please don't just attend Sunday, but also attend yung ating pong midweek service. Sapagkat tuwing midweek service po, lalong bumibigat yung ating pong mga pinag-uusapan. Pag sinabi pong the price tag of Christ's disciples, ang tunay na presyo ng tunay na tagasunod ni Kristo. Amen. So may presyo din po yung ikaw ay maging tunay na tagasunod ni Kristo. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi, meron ba magtatayo ng tore na hindi niya muna kinumpute magkano ang halaga ng building na kanyang itatayo. Sapagkat kapag sinimulan niyang ito'y itayo at hindi niya ito natapos, siya'y hahamakin ng mga tao. Ibig sabihin, you have to know kung ano ang kailangan mong bayaran para ikaw ay maging disciple ng ating Panginoong Yesus. Kasama na dyan na you have to pay to carry your cross. You have to sacrifice for Jesus. Walang tunay na disipulo ng Panginoong Yesus na hindi ka magsasakripisyo para sa Kanya. Yung pagpapaypaypay natin niya, maliit na sakripisyo lang yan. Amen? We have to pay the price. At ang tunay na disipulo ng Panginoong Yesus, yung pinakadulo ng ating pinag-usapan, Jesus is priceless. Ang maging tagasunod ng Panginoong Yesus, hindi tayo tulad ni Judas na isang alagad ng Panginoong Yesus na ipinagpalit ang Panginoong Yesus sa halaga na 30 pieces of silver. Hindi natin pwedeng ipagpalit ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang Panginoong Yesus na siyang ating tinanggap, walang halaga siya sa atin. Ibig sabihin, kapalit man yan ng ating buhay, willing tayong, nandiyan kayo? Ito yung mas mabigat dyan willing kang iwanan ng iyong asawang, iyong anak, ang mga mahal mo sa buhay, lahat ng meron sa mundo, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Pedro sa Mark chapter 10, verse 28 to 29. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami ay sumunod sa iyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita
ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. So hindi lang pala blessing ang binibigay ni Lord. Kasama na dyan ang persecution. Kaya kita nyo, tingay lahat sa akin, the more you obey the Lord, the more you walk in the righteousness of God, maraming tao ang magagalit sa'yo. Pagtatawanan ka ng iba, sasabihin ko, ikaw, na born again ka, na buwang again ka na. Diba? Para ka ng buwang ngayon Diba? So may persecution, pero sabi ni Lord, makailang daang ulit ang ibabalik ng Panginoon. Amen. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sige, sikuhin mo ng malakas, sabi mo, kapatid, hindi ka nalugi nang sumunod ka sa Panginoong Hesus. Walang nalugi na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Amen ba? Now today, hallelujah, pag-uusapan naman natin ngayon ay mas heavier. Okay? But necessary, especially for our generation. Mabigat actually nung last Thursday Nandiyan kayo? Di ba? Pero ang pag-uusapan naman natin ngayon, mas mabigat, pero kailangan nating gawin. Ang kaligtasan, binayaran ng langit. Wala kang binayad. Ang pagsunod sa Panginoong Hesus, you have to surrender everything to follow Jesus. Pero ngayon ang ating pag-usapan is the price tag of holiness. Ang tunay na pagiging banal. Ang presyo, anong halaga para tayo'y maging banal? At bakit ba kailangang maging banal? Meron bang dapat bayaran para maging banal? Nandiyan kayo? Amen? Pero bago yon, pag-usapan natin uli, ano nga bang ibig sabihin yung ating tema, yung ating series, price tag. So what is a price tag? Pag sinabi pong price tag is how much something is worth and how much someone must pay to have it. Magkanong halaga ng item at kung magkanong dapat bayaran upang mapasayo ito. Yun ang ibig sabihin ng price tag. Okay? Pag sinabi price tag, kapag kayo po'y pumupunta ng supermarket, ng SM, ng department store, sa mga gadget, makikita nyo, titignan nyo magkano bang halaga nito para mapasayo. Amen? Yun yung sinasabing halaga ng item na yon na kailangan mong bayaran para yung item na yon ay mapasayo. Ang price tag ang nagsasabi ng halagang iyon. Amen? Kaya nga ang kaligtasan, ang price tag nito, free. Pero hindi porket free, walang nagbayad. May nagbayad. May nagsakripisyo. At ang pinambayad, sabi, ay mahalagang pinambayad, hindi ginto at pilak. Ang pinambayad sa atin ay dugo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, may halaga rin naman ang pagsunod sa Panginoong Hesus na maging disciple niya. At ang halaga nito, yung buong-buong ikaw. Kailangan mong isacrifice everything sa buhay mo maging tagasunod ng Panginoong Hesus. Ngayon, pag-usapan natin, the price tag of holiness, ang tunay na presyo ng pagiging banal. But we have to understand, holiness is not a suggestion. Holiness is not for matured Christian. Holiness is not for pastors, ministers. Holiness is not a suggestion. Holiness is our calling, our identity, and our destiny. Again, sabay-sabay natin sabihin, holiness is our calling, our identity, and our destiny. Tatlong bagay po ang paikutan natin dito sa kabanalan. Ang kabanalan ay tawag, ang kabanalan ay identity, ang kabanalan ay destiny. Okay? Now, why holiness is essential? Bakit nga bang maging mahalaga ang maging banal? At kaya ba nating maging banal? Kanya kayo? Lalo sa mundo na punong-puno ng tukso, magbukas ka ng ano ngayon, ng TV, magbukas ka ng Facebook, ang daming tukso dyan. Tama? Hello? Magbukas ka ng TikTok, mamaya may gumaganyan-ganyan. Di ba? Hello? Ang daming tukso sa mundo. Why
holiness is essential? Una, sinabi ng Hebreo 12:14 or Hebrews 12 verse 14. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Without holiness, no one will see the Lord. It is very important for us to understand, church, why holiness is essential, because without, it is a declaration from the Bible, kung walang kabanalan. Hindi sinabing, kung may kaunti ka lang. Hindi. Hindi ito suggestion. Hello? Dahil kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Sumunod, God commands that the Christians be holy. Iniuutos mismo ng Diyos na tayo mga tagasunod ni Kristo. Di ba, willing ka na magbayad para maging tagasunod ni Kristo kasi tumanggap ka naman ng libreng regalo na kanyang kaligtasan. Ngayon, kailangan sa pagbayad mo ng pagiging disipulo ni Kristo, lalakad ka ng pagiging banal. Tanya kayo? At ito'y inuutos niya sa lahat ng mga Kristiyano. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayo sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. So sinabi ni Pedro, bilang masunuring mga anak, sino rito mga masunuring anak ng Diyos? Ayaw magtaas ng kamay. O ayaw magtaas ng kamay ng iba. Sabi ng pagnang ni Pedro, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dati hindi pa naman natin alam ang kaligtasan. Hindi pa natin alam ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na sakripisyo para sa atin. Dati alipin tayo ng kasalanan. Pero dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Sabi mo sa katabi mo, ang pumili na Diyos sa atin, thank you, ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako na inyong Diyos ay banal. Okay? So noon, hindi pa natin naunawaan. Kaya okay lang. Tama? Okay lang, 3 ang girlfriend mo. Okay lang na, minsan di ba, nag-uusap mga magkukumpare, nagyayabangan pa nga pare. Yung ating kasama sa trabaho, yung bagong pasok nating sekretary, alam bang may crush sa akin yan? Nagyayabangan pa kayo, di ba? Ay, may crush sa'yo yan, inahalikan ko na nga yan Wala sa inyo yun, di ba? Wala tayo sa pagkaunawa pa tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Pero ngayon, sabi sa katabi mo, iba na ngayon. Dahil pinili na tayo ng Diyos, binayaran ng ating mga kasalanan, niligtas tayo ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong, ano sabi diyan? Sa lahat ng inyong ginagawa. Sabagat nasusulat, ang Diyos ng inyong tumawag sa inyo ay Diyos na banal, kaya magpakabanal kayo. Pangatlo, bakit kailangan magpakabanal tayo? The only safe evidence that we have a saving faith in Jesus Christ is a holy life. Ang patotoo na tiyak na ikaw nga'y tumanggap ng pananampalatayang makapagliligtas sa iyong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng buhay na banal. Madali kasi magsabing ikay Kristiyano. Ang dali magsabing hallelujah, praise the Lord. Ang dali niyan Ang dali magsuot ng t-shirt, I'm born again Christian. Diba? Ang dali. Ang daling ikaw ay mag-hallelujah, praise God, atin ng church, lalakad na parang banal na banal. Di ba? Ang dali. Pero ang patunay, nandiyan ba kayo? Na ikaw nga ay tunay na naligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesus ay yung buhay mo na nakikita na nagiging banal. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. For God has not called us for impurity, but in holiness. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa karumihan. Kaya ayaw ng Diyos ang karumihan Di ba sabi nga natin, yung ating pinag-usapan, ang the tag price of
salvation, ang krus ay patunay na kabigatan ng ating kasalanan. Ano pat, mamatay ang Diyos para sa atin. Ganong kabigat ang kasalanan. Kaya nung tinawag ka niya, hindi niya nais na kayo mamuhay doon sa impurity. Hello? But we are called to be holy. Amen ba? Now, yung mga talatang yan na nagsasabing kailangan maging banal, pero totoo lang, tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo siya, sa mukha niya. Yan. O para titigan mo ng gusto, hindi madali. Eh yan pala katabi mo, maiinis ka na dyan, nawawala na pagkabanal mo eh. Tama ba? Oo. Yung pagiging Kristiyano mo, minsan gusto mo nang sumunod kay Lord. Yung nung tinignan nung katabi ni Eugene, yung na iba eh. Okay ka lang niya, Eugene? Hindi madali because we have challenges to live a holy life. May hamon sa mundong ito ng maging banal. At hindi rin itinago ng Bible. Hindi yan, kumbaga, magpakabanal kayo, parang nilihim niya, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi. Tahasang ipinahayag mismo ng Bible, nahaharap tayo sa hamon ng pagiging banal. Sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Are you still with me, church? Sabi mo sa katabi mo, ang kabanalan ay kailangan. Pero may hamon ang kabanalan, hindi madali. Sinabi ni Pablo, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ano yung kahirapang iyon? Ang mga tayo magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Yan yung sa huling panahon. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri. Di ba? Mapanirang puri, post-post ka, lagi sisiraan ka. Di ba? Wala kang hugot dyan, ha? Marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Yan ang huling panahon. Yan yung mababat-bat na matinding kahirapan ang sanlibutan. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Nandiyan kayo? Ito yung mga taong taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan. Ibig sabihin, gusto nila lagi party-party. Di ba? Pag hindi na party-party ang dating, ayaw na nila. At itong nakakalungkot. Sino yung sinasabi ni Pablo rito? Verse 5, sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So there are challenge. Because we are living in the last days. At sinabi ni Pablo, sa huling panahon, ang mga tao, ito mangyayari. Hindi magiging maibigin sa Diyos. Mayabang. Diba? Hindi ka magpe-pray kasi ang yabang mo. Hello? Mapagpanggap, mapagkunwari, maibigin sa kasamaan. Imbis na gusto ay ang pagsunod kay Lord, mas gusto pang lumayo kay Lord. Tama? Hello? At ito yung mga magkukunwaring makadiyos. Aba, mapagpanggap ng pagiging Kristiyano. Hello? Ibig sabihin, nasa loob din ng church yan. O ka nang tumingin sa kanan kaliwa mo. Pagkukunwaring sila'y makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga pamumuhay. Ibig sabihin, makikita mo sa pamumuhay mismo eh. And they are living a righteous and holy life. Sinabi mismo rin ni Pablo, tignan nyo yung challenge siya, kasi alam ko makakarelate tayong lahat. Pero huwag kayong mag-alala, may solusyon. Amen? Sabi ni Pablo sa Roma 7:15, 15 hanggang 20 at 24, o Roma 7 verse 15, 20 to 22, and verse 24. Sabi ganito ni Pablo, kikinig ba kayo? Sundan niyo ako sa pagbabasa sa mata, ha? Verse 15, hindi ko maunawa ng aking sarili.
Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Tingnan nyo ha. Sabi ni Pablo, hindi ko maunawaan ang sarili ko. So may struggle siya sa kanyang sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Yung gusto niya, hindi niya magawa. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Verse 16, ngayon kung ginagawa kong hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon na ako sa mabuti na ang kutusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon. Kaya para kasi pagka tinignan niyo po yung pinaka-konteksto ng Romans chapter 7, pinag-usapan din dito yung about law. No? Ano nagagawa ng batas sa pagsunod ng batas kaysa doon sa pag-unawa sa grace na ng Panginoong Jesus. Nandiyan kayo? Pero sinasabi ni Pablo rito, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw ko namang gawin, siya kong nagagawa. Gusto mo mag-pray, pero antok na antok ka. Di ba? Gusto mo umatin sa church, kaya lang may nag-aya na eat all you can. Libre ka. Gusto mo kaya lang may maagaw. May kausap ako rito? Amen? Kung ngayon, hindi na akong may kagagawan nyo, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So there's a struggle. To become holy, there are challenges. There are struggles, which is our, itong lamang ito. Itong fallen nature natin, minsan nabubuhay pa rin. Tama? Gusto mong maging mabait, pero di mo magawa. Parang rap yun Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Di ba? Di mo magawa. Kasi bakit? Nasa mundo ka pa rin at itong laman, minsan nangigibabaw. Gusto mong magpatawad, kaya lang tinitira ka ng tinitira. Di ba? Gusto mong umabot, kaya lang, lagi pag-aabot ka, pinapalo ka. Hello? Parang Then, verse 18, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya ko naisin ng mabuti, kaya niya naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Kaya niyang naisin yung mabuti, kaya lang di niya magawa yung ninanais siyang mabuti. Sapagkat hindi ko ginagawa mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siyang ginagawa ko. Meron ba kayong ganyang pagkakataon? Nagawa mo isang kasalanan, bilang umiyak ka, Lord, ba't ko ba nagawa ito, Lord? Tama? Kaya lang nagawa mo na Tapos lalapit ka ulit kay Lord. Di ba? Ganyan naman ang buhay Kristiyano. Pag Sunday service, pag gawain, lalapit ka sa harapan, di maintindihan, anong iniiyak mo, yung palang iniiyak mo, yung nagawa mong kasalanan, kailan lang. Kasi may nagahari sa katawan natin. Hello? Verse 20, kung ang ginagawa ko, hindi ko nais, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Verse 24, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? So there's struggle to become holy. Although holiness is essential because no one, again, sabi mo sa katabi mo, no one can see God without holiness. Patotong ikay tunay na ligtas, patotong ikay tunay na born again, yung pamumuhay mong lumalakad ngayon sa kabanalan. Kaya lang paano ito? Merong struggle sa katawan. Di ba? Yung kamay ay dinimonyo. Kaya kumilos. Ganun ba yun? Gumalaw. Di ba? May struggle. Ngayon, paano tayo magkakamit ng pagiging banal? Anong kailangan bayaran? The price tag of holiness. How does a person actually become holy? Okay? Ano kailangan natin bayaran? Sino rito gusto magbayad na maging banal? Now, holiness, we have to understand, is both God's gift to you and our choice every day. Ang pagiging banal, maunawaan natin, una, regalo ng Diyos,
at kailangang pinipili araw-araw. There are 3 stages to pay the price tag of holiness. Now, may 3 stages para sa maunawaan natin ano yung una kong bayaran. Kumbaga, sa pagbabayad, meron ka munang isang babayaran, pangalawa, pangatlo, para makamit mo yung gusto mong bayaran. So the Bible gives us 3 stages. And each stages has a price tag. Yan ang ating pag-usapan ngayon. Number 1, yung tinatawag na definitive o tiyak o yung positional holiness. Already, sabay-sabay natin sabihin, already. Price God paid through Jesus' finished work. Pangalawa, progressive holiness, which is ongoing. This is the price we must pay daily to walk holy. Okay? Pangatlo, the perfected holiness, the future. Price God will complete at Christ's return. So number 1, for us to understand, ano kailangang bayaran na maging banal? Sino rito gustong maging banal sa paningin ng Diyos? Taas ang kamay. Although may struggle, oo, totoong nandyan tayo sa mundo na punong-puno ng kasalanan. Grabe ang tukso ng sanlibutan. Pero pwede natin makamit kasi hindi namang iuutos ng Diyos na magpakabanal kayo na alam niyang hindi natin kaya. Kaya may solusyon. Ang unang solusyon, God made you holy sa magitan the price Jesus paid, which is positional holiness. Intindihin natin, tingkahin natin sa akin mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay banal. Kasi may nagbayad. Babalikan ko ulit yung salvation. Tulad ng kaligtasan, nakamit natin ito sa pagkabinayaran ng dugo ng ating Panginoong Yesus. At kasama sa kaligtasang ibinigay sa atin, ikaw sa tingin ngayon ng Diyos ay banal. Bakit? Binayaran ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Already given, already done, already accomplished. Ano sabi ng Hebrews chapter 10 verse 10? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. And by that will we have been made holy through the offering of the body of Jesus Christ once for all. We have been made holy through that will. Ano yung will na yun? Yung ginusto mismo ng Diyos. No? Niloob ng Diyos sa magitan ng Panginoong Yesus na ibigay ang kanyang buhay sa atin. At sa pamamagitan noon, ang posisyon ngayon mo, ibig sabihin, paano ka ngayon tinitignan ng Diyos? Hindi yung dati mong kalagayan. Kaya tayo minsan, di ba, hirap-hirap natin makalakad sa kabanalan kasi lagi natin tinitignan yung ginawa nating kasalanan, nakaraang linggo, nakaraang buwan, kanina. Pero una, maintindihan mo, para ikay makalakad sa kabanalan, maunawaan mong may nagbayad ng iyong kabanalan. At walang iba kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan ng kanyang dugo, sabi doon, you have been made holy. So holiness begins not with you, but with Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, holiness begins not with you. Hindi nagsisimula sa gagawin mo o ginagawa mo. Hello? Kasi kung titingin ka sa ginagawa mo, talaga namang, di ba? Hirap maging banal. Hindi doon nagsisimula ang kabanalan. Nagsisimula ang kabanalan sa pag-unawa na may nagbayad ng iyong kabanalan. At walang iba sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa magitan ng kanyang banal na dugo, ginawa niya tayong ngayong banal. That is your first understanding. Ibig sabihin, yung pagiging banal, isinuot ngayon sa'yo. Libre yan, anak. Amen? Binigay sa'yo yung pagiging banal. Roma 7:24 hanggang 25. Kanina, di ba, sinabi ni Pablo, ang hirap maging banal, ang hirap sundin, ang maging mabuti kasi may kasalanan na sa akin, yung gusto kong gawin, hindi kong magawa. Anong sabi ng verse 24? Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kayo magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Ano yun? Yung gusto niya gawin, hindi niya magawa. Yung ayaw niya gawin, siyang nagagawa niya. Kaya sinabi niya sa verse 25, ito yung susi wala lang ibang makatutulong. Wala lang ibang makapagliligtas sa atin sa kalagayang doon yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Hello? Yung maging banal, hindi mo magawa.
Pero wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Kaya mga kapatid, please look at me. May solusyon na maging banal. Hindi yung ikay pumasok sa isang relihiyon. Kahit na ikaw ay lumuhod, magdamag, at manalangin, gawin mo kung banal. Kung wala sa pananampalataya, sa ginawa na ng Panginoong Yesus, hindi mo makakamit ang kabanalan. Hello, hindi ito yung parang magiging parang si Buddha ka, na darating ka sa enlightenment. Nandiyan kayo? Kasi ganun ang Buddhist eh. Merong stages na sila ipapasok sa enlightenment hanggang sa magliliwanag na sila, magiging parang si Buddha na sila, lalaki ang tiyan nila, yun na. Hindi ganon. Tayo'y naging banal kasi may nagbayad. At ang nagbayad ang ating Panginoong Jesus. What God did, the price tag God paid. Jesus made you holy by His blood. His blood was your record. His blood removed your guilt. His blood made you acceptable before God. Kaya nga po, kahit saan ka nang galing, kahit anong kasalanan nagawa mo, hello, kung ikaw ay nanampalataya, tinanggap mo ang biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ikaw ngayon ay pinaging banal na ng Diyos. Ay, hindi nyo ba yun? Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, pinaging banal ka na ng Diyos. That is your position. Ibig sabihin, your position, hindi ka nang gagaling doon sa paano ko maging banal. Okay? Naintindihan nyo yun? Please understand ha. Hindi ka nang gagaling doon sa paano nga ba maging banal? Hindi. Tanggapin mo yung biyaya ng Diyos, tanggapin mo yung ginawa ng Panginoong Yesus, at nagsisimula ka doon. Ako ngayon ay naging banal na sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. The greatest exchange na ginawa ng Diyos, yung kasalanan mo ay kinuha ng Panginoong Yesus at ang kanyang kabanalan naman ay ibinigay sa'yo. Hello? Kaya, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, lahat ng record mo burado na. Lahat ng mga guilt mo tinanggal na. Hello? Yung mga bagay na nagawa mong kasalanan, pinatawad na ng Panginoon. Now, you are holy because Jesus saved you, Jesus forgave you, Jesus changed your heart, Jesus filled you with the Holy Spirit. Palapakan naman natin ang Panginoon. Kaya sabi natin, hindi ka naging banal sa gagawin mo o ginagawa mo. Naging banal tayo sa ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pero hindi doon natatapos yun. Okay? Nandiyan kayo? Sabi mo sa katabi mo, pinaging banal ka na. Now, tayo naman, meron din participation. May kailangan din tayong gawin upang yung kabanalang ating tinanggap ay manatili. Ang tawag po dyan is progressive holiness. Now you live holy, your daily choice. Kailangang pinipili. Hello? Pero saan ka nagsisimula? Hindi magiging banal ka pa lang, banal ka na. Pero may struggle sa mundo, ngayon, dahil banal ka na, piliin mo araw-araw ang maging banal. Hebreo 10:14. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinagiging banal ng Diyos. Naintindihan nyo? Ginawa kang ganap magpakailanman. That's the position. Natingin ngayon ng Diyos, your position. Why? Ang tinitingnan ngayon ng Diyos sa atin, tingnan lahat sa akin. Ang nakikita sa'yo, hindi na yung kasalanan mo eh. Ang nakikita ngayon ng Diyos, ang langit sa'yo, ang Panginoong Yesus na nasa sa'yo. Hello? Kaya pag tinitignan ka ng langit, hindi niya nakikita yung ginawa mong kasalanan, nakikita mismo ng langit yung dugo ng Panginoong Yesus na walang bahid dungis ng kasalanan. Ngayon, ginawa ka ng banal sa mga, magpakilan sa mga pinagiging banal. Ibig sabihin, ginawa kang banal, pero ngayon, ang tungkulin mo, panatiliin yung kabanalang iyon. Hello? Kaya sinabi ng 2 Corinthians 3:18, we are being transformed into His image from glory to glory by the Spirit.
Kaya hindi aksidente ang holiness. Ito ay isang desisyon. Dinidesisyon yan. Hello? Sabi sa kanila mo, dinidesisyon. Kaya nga kailangan, nandiyan kayo, sino dito gusto maging banal kay Lord? Pinaging banal ka na ni Lord. Pero may struggle. Kapit ka kay Lord. Amen? May struggle kasi meron kang kasama sa bahay na makulit. May struggle. Pinaging banal ka na ni Lord kasi sa university nyo, may mga kaibigan ka dyan na makukulit. May katrabaho kang inaakit ka lagi. Hello? Tama? Kapag lumalakad ka sa iskinita nyo, pauwi, meron diyang, hello? Kaya nga, as we pursue holiness, please understand, it demands determination. Romans chapter 12 verse 1, therefore, sabi ni Paul, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, kasi sa pagtingin mo sa ginawa na ng Panginoong Diyos sa kanyang kahabagan, now, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Habang tinitignan natin yung ginawa na ng Diyos sa atin, naintindihan niyo ba pinag-usapan natin ngayon? Hello? Amen ba? Naintindihan niyo ba o naiinitan kayo ngayon? Hallelujah. Okay ha? Sinasabi natin, may price tag ang holiness. Bakit kailangan magbayad ako ng holiness? Bakit kailangan ko tanggapin ng holiness? Kasi hindi mo makikita ang Diyos nang walang kabanalan. Pero hindi mo kayang gawing maging banal. Kaya gumawa siya ng solusyon. Sinugo niya ang banal niyang anak. Pinatawad ka, minahal ka, niligtas ka. Yun yung grace ni Lord. Ngayon, sinuotan ka na ngayon ng kabanalan, ikaw naman ngayon, panatiliin mo yan. Paano? Yung determination mong ibigay mo yung buhay mo. You have to walk holy every day. How to walk holy every day? Number one, mga practical. Choose your friends wisely. Wrong friends will result to wrong direction. Gusto mo maging banal? Mga kasama mo lagi, walang ginawa kundi mag-inuman. Hello? Gusto mo maging banal? Tapos nandun ka, nag-worship kay Lord, nagsasasyanda, bababahanda ka pa? Tapos ang kasama mo, pare, inom mo lang yan, pare. Hello? So, paano ka lalakad ng kabanalan? Choose your friends wisely. Mamili ka ng mga kaibigan. Huwag yung mga kaibigan hindi pumupunta at hindi umaatin ng church. Kasi kung yun ang kaibigan mo, anong may kasabihan? Tell me who your friends are and I will tell who you are. Bad company corrupts good character. Tingnan nyo kahit hindi ka bakla, kapag ang kasama mo lagi, puro bakla, bandang huli, bumibigay ka na rin. Hello? Hindi ka babaero, mga kaibigan mo, puro babaero? Hello? Mahahawa ka? Hello? Piliin mo para makalakad ka sa kabanalan, mga praktikal. Guard your purity. What you watch becomes what you want. Binigyan ka na ng kabanalan ni Lord. Ngayon, piliin mo maging banal sa pamamagitan. Bantayan mo yung purity mo. Ano ba pinapanood mo? Hello? Naalala nyo nung mga bata pa kayo, kapag may pinapanood mga nanay nyo, paghahalikan pa, close your eyes! Di ba? O ipapas forward para hindi mo mapanood. Ngayon, cellphone mo, hawak-hawak mo na. Hello? Wala nang pwedeng magbantay sa'yo. Hello? So ano yung pinapanood mo? Nagiging ganun ka eh. Pinaging banal ka na ni Lord, bantayan mo yung kabanalang yon sa pamagitan, bantayan mo yung purity mo.
Please, lalo mga kabataan, tingin kayo lahat sa akin. Maging maingat kayo kung kanino kayo sasama. Maging maingat kayo sa magiging karelasyon ninyo. Hello? Amen. Lalo ngayong panahong ito, may kasabihan kapag hindi ka pa nahalikan at ikaw ay third year high school na, fourth year, ano ba yung ano yan? Grade 10, grade 11, wala ka pang nararanasang kiss, pangit ka. Hindi totoo yun. Hello? Pag wala ka pang boyfriend, ikaw ay fourth year high school na, grade 10, grade 11 ka na, wala ka pang boyfriend, wala naliligaw sa'yo, tsaka ka. No. Hindi totoo yun. Yan ay pandaraya ng kaaway. Guard your purity. Hello? Lalo sa mundo ngayon, grabe ang tukso ng sanlibutan. Mga kabataan, huwag kayong papadaya. Hindi porke sinabihan ka ng I love you, bibigay ka na. Ay! Una, nagsisimula yan sa holding hands. Asway-sway pa. Paduli maghahanap kayo ng pupuntahang madilim. Manonood ng CD, doon kayo sa pinakadulo. Ay! Hello? Nagsisimula yan sa beso-beso muna. Tapos kikilabutan ka. Pag di mo binantayan, oy! Hello? Ano ba mangyayari, daddy, kung mangyayari sa amin yung ganung bagay at hindi pa kami kasal? Nasisira ninyo yung covenant na dapat ay binibigay mo lang sa iyong asawa. Uso pa ba yan, daddy, ngayon? Wala sa uso yan. It's a principle na sinabi ng Bible. Hello? Pantayan nyo. Pastor, paano yan? Hindi pa ako Kristiyano. Ang dami ko na naging boyfriend. Ang dami ko na naging girlfriend. Lahat na nangyari na sa amin. Nang nakilala mong Panginoon, positionally, ginawa ka ng banal. May starting point ka na ngayon. Dahil ang Panginoong Hesus ay ginawa mo ng Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Ngayon, nagsisimula ka ngayon sa isang bagong yugto ng buhay mo na ikay ginawang banal ng Diyos. Ngayon, lumakad ka na ng may kabanalan. Huwag kang padaya sa tukso ng sanlibutan. Mapangakit ang mundo. Hello? Lalo pagka malalim ang dimple, may balahibong dibdib. may guwit yung baba. Anong tawag dyan? Ang tangos ng ilong, parang Piolo Pascual. Pag di ka nagbantay, hello, the moment na narinig mo ang katotohanan, ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, simula na ng pagbabago ng buhay mo yan eh. At yung mga taong paulit-ulit na nakakasala, sabi ng Bible, paulit-ulit nyo rin bang ipinapako ang Panginoong Hesus sa buhay nyo? Kayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan para sumagana ang kahabagan ng Diyos sa inyo? Hinding-hindi. Bagkus ang kahabagan ng Diyos, the grace of God is the power of God para tayo makalakad ng may kabanalan. Sa youth, hindi lang sa mga youth, mga mag-asawa, guard your purity. Then protect your heart. Batayan niyo yung puso niyo. Don't let bitterness live inside you. Lalo sa mundo na nandyan ang social media, pag di mo binantay ang puso mo, may mababasa ka dyan. Ako ba pinariringgan nito? Kahapon pa to ha. Patulang ko na nga to. Don't let bitterness live inside you. Oo, minsan ang sarap gumante. Di ba? Ang sarap, naku, sarap kutusan nito eh. May kausap ba ako rito? Hindi, makinig po mga kapatid, hindi masamang magalit, pero huwag magkasala. Amen?
So protect your heart. Batayan natin yung ating puso. Bakit? Ang sabi ng Bible, guard your heart above all things. Batayan nyo ang inyong puso higit sa lahat ng bagay. Sapagkat sa inyong puso, bumubukal ang buhay. Depende sa kalagayan ng puso mo, ang magiging future mo. Hello? Yan ang aatakihin pa naman ng kaaway. Sa mga mag-asawa, bantayan nyo ang inyong puso. Kayo pinagimbalan ng Lord. Kahit pangit ang inyong nakaraan, pero ngayon pares kayong naglilingkod kay Lord, pares kayong sumasamba sa Panginoon. Ngayon ang tukso nandyan. Bantayan nyo yung puso nyo sa isa't isa. Hello? Kasi pwedeng sumingit ang kaaway. Sabi nga ng Bible, huwag mong hayaan bigyan siya ng kahit kakaunting puwang. Hello? Magsisimula yan sa hanapin mo yung wala sa asawa mo sa iba. Ba't itong kaibigan ko to, mas sweet ito Pinagtitimpla ko ng kape, ang sarap pa. Yung asawa ko kahit kailan. Minsan lang ako tinimplahan na walang lasa pa. Maghahanap ka sa iba. Hello? So you have, sabi mo sa katabi mo, protect your heart. And then, obey God even when hard. Obedience is equal true worship. Kahit mahirap sumunod kay Lord, listen, church, una binigyan na tayo ng pagiging banal ni Lord sa magitan ng Panginoong Jesus. Isinuot ito, ngayon bantayan mo ang iyong sarili sa magitan ng you have to obey God kahit minsan mahirap. Mahirap magbigay ng tithe kasi yung tithes mo dapat pambayad na lang sana ng kuryente nyo. Pero alam mo Hello? Obey God even when hard. Hindi naman sinabi ni Lord, ang pagsunod sa akin magiging madali. Hindi. Sinabi niya mismo, kung kayo susunod sa akin, kamumuhian kayo ng mundo. And then say no to sin and yes to Jesus. Because holiness shines the most in darkness. Always say to Jesus, yes, Lord. Hindi yung mga bagay na sinasabi ng mundo. Say no to sin. Hello? Pag kayo inaaya mga kabataan na maglalakwatsa at ya'y kasabay ng pagsamba kay Lord, anong sasabihin nyo? Kahit libre? Hindi, nagulan lang. Ayain ka sa piyesta, araw ng pagsamba. Ano sasabihin nyo? Minsan lang naman ito. Papaalam na lang ako kay Pastor. Pastor, sorry hindi ako makakatin muna ngayon. Nandiyan kayo? Say no to sin. Mga kabataan, kahit ang lumapit sa inyo ay magandang babae. Maputi ang legs. Hello? Yung kasabihan ng iba, hindi totoo yun, Palay na lumalapit sa manok, anong gagawin ko? Maging tulad tayo ni Joseph. Ang tukso ay nandyan araw-araw sa kanya. Nilalapitan siya ng asawa ni Potiphar. Naligo bago lumapit, napakaganda ng asawa ni Potiphar. Gabi-gabi, araw-araw, tinutukso itong si Joseph. Joseph, ano sinasabi? Sipingan mo ako. Wala naman yung asawa ko rito. Walang makakaalam. Pag hindi ka puspos ng Holy Spirit, pag hindi mo alam ang purpose ni Lord sa'yo, ang iisipin mo, jackpot. Di ba? Wala palang makakaalam, No. Say no to sin. Sabi sa katabi mo, say no to sin. Always choose yes to Jesus. Because holiness shines the most in darkness. Hayaan natin mas lumiwanag pa ang presensya ni Lord, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay, kahit sa gitna ng magulong mundo. May kausap ako rito? Magulo ang inyong university, lalo magliwanag ang Diyos sa buhay mo. Magulo ang inyong trabaho, lalo magliwanag ang Diyos sa buhay mo.
Nandiyan punong-puno ng tukso sa inyong mga batchmate para magliwanag si Kristo sa buhay mo. At huli, magtatapos po ko rito. Perfected holiness, the future. 1 John 3 verse 2. Dear friends, we are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. Ibig sabihin nito, one day makikita natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Isang araw makikita natin na mukhaan ang glory ng ating Panginoong Hesukristo. At kung sino siya, kung ano siya, magiging ganun tayo. Dahil siya'y banal, magiging banal tayo. Dahil siya'y walang kasalanan, mawawala ang kasalanan sa atin. One day, no more struggle. One day, no more temptation. No more brokenness. No more old self. No more sin. God Himself will perfect our holiness. Isang araw. So, ibig sabihin, past ang Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang buhay, kaya ang posisyon natin banal. Pero ngayon, in the present time, sa buhay mo ngayon, may struggle, pero anong kailangan gawin mo? Piliin mong laging maging banal. Kasi isang araw, habang lumalakad ka doon sa kabanalan kahit may struggle, isang araw papunta ka doon sa haharapin mo ang Panginoong Jesus ng mukhaan. At yung pagiging banal mo ay maggaganapin na ng Panginoon. Kaya ang sikreto ng lahat ng ito, dito ko magtatapos. Pursue Christ, pursuing holiness. Sabi mo sa katabi mo, pursue Christ, pursuing holiness. Anong sabi ng Hebrews 12 verse 2, English Standard Version? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Sabi diyan, looking to Jesus. Lagi lang tayong tumingin sa Panginoong Jesus. Oo, totoo yan, maraming tukso sa mundo. Totoo. Sa social media, nandyan ang pang-aakit, ang tukso, para mawala tayo sa hulog ng kabanalan. Pero laging tumingin sa Panginoong Jesus, sapagkat siya ang founder and perfecter of our faith. Siya ang magpapabanal. Siya ang magtatapos. No? Siya yung parang gaganapin na niya yung pagiging banal mo. Isang araw, makakasama natin siya ng walang hanggan. Kaya ipuso mo lang lagi ang Panginoong Jesus. Ipuso mo lang siya. Worship Him. Pray for Him. Have devotion for Jesus. Isang araw, makikita mo ng mukhaan ang ating Panginoong Jesus.